Patunggong sina Paul at Mina sa lalawigan ng dalampasigan, ang kanilang biyahe ay tila karaniwan sa simula. Sumakay sila sa isang kalesa. Ang kutsero ay matanda, balabal ang nakatakip sa muka. Ngunit habang bumibiyahe, bumigat ang kutob ni Paul. Mina, nararamdaman kong may kakaiba, bulong niya. Nagulat si Mina nang biglang sumalamin sa kanyang compact mirror ang mukha ng kutsero. Hindi ito tao, baligtad at puno ng galit ang mga mata. Dali-daling hinila ni Paul si Mina pababa mula sa kalesa at kumaripas sila ng takbo. Ang kalesa at ang kutsero ay naglahula na parang bula sa madilim na kalsada. Ligtas sila, ngunit ang takot ay nanatili. Isang paalala na hindi lahat ng nakikita ay totoo sa kanilang paglalakbay. Ang gitnang biyaheng terminal ay isang buhay na organismo, humihinga ng sari-saring ingay at amoy. Sa loob ng malawak nitong espasyo, ang lagitik ng mga gulong ng bus na humihinto at umaalis. Ang busina ng mga jeep na naghahanap ng pasahero ay bumubuo ng isang walang katapusang simfoniya ng urbanong buhay. Ang hangin ay laging may bahid ng alikabok mula sa kalsada, usok ng tambucho at ang halu-halong amoy ng mga paninda mula sa mga nagtitinda ng pagkain, pritong manok, mami at matatamis na kakanin. Sa gitna ng kaguluhan na ito, si Fidel, isang 22 taong gulang na estudyante, payat ang pangangatawan at may likas na pagkamaragdamin, ay isa lamang sa libo-libong individual na dumadaan sa araw-araw. Abala siya sa pagbabalik-tanaw sa mga lecture notes sa kanyang maliit na notebook. Ang kanyang isip ay nakatuon sa nalalapit na pagsusulit. Hindi niya kailanman inisip na ang isang simpleng paggamit ng palikuran sa mataong terminal na iyon ay magiging daan sa isang engkwentrong magpapabago sa kanyang buong pananaw sa mundo. 3:00 ng hapon, papalubog na ang araw at ang terminal ay unti-unti nang pinupuno ng mga pasaherong nagmamadaling umuwi o bumiyahe sa mga probinsya. Napansin ni Fidel na kailangan niyang umihi bago sumakay sa susunod na bus pauwi sa kanila. Ang palikuran ng terminal ay hindi isang kaaya-ayang lugar. Amoy mapangi. Ang mga dingding ay puno ng hindi maintindihang graffiti at ang pila naman ay karaniwang mahaba. Nang pumasok siya sa isa sa mga kubeta, narinig niya ang mahinang ubo mula sa labas. Hindi niya pinansin. Marahil isa lamang itong matandang babae na naghihintay. Pagkatapos niyang umihi, lumabas siya at nagtungo sa lababo upang maghugas ng kamay. Habang binubuksan niya ang gripo, naramdaman niya ang matalim na titig mula sa kanyang likuran. Isang sensasyon na tila lumalagos sa kanyang anit at nagpapaninig sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan siyang sumulyap sa salamin sa harap niya at doon niya nakita ang pinagmumulan ng kakaibang pakiramdam. Isang matandang babae ang nakatayo sa isang sulok ng palikuran. Sa likuran niya, malalim ang kunot noon nito at ang kanyang mga mata ay matatalim, nakatutok ng direkta sa kanya, tila isang sibat na tumatagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito gumagalaw, tila isang rebulto. Ang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang tindig ay tuwid na tuwid. May kakaiba sa anyo ng babae.
Ang kanyang balat ay tila manilaw-nilaw, halos singkulay ng luma at pinatuyong dahon. At ang kanyang labi ay manipis na manipis, halos hindi nakikita sa maputla niyang mukha. Ang kanyang buhok ay kulayabo at nakapusod ng mahigpit, ngunit may ilang hibla na nakawala at sumasayaw sa ihip ng hangin na tila nanggagaling sa wala. Wala siyang dalang anumang gamit, nibag o supot na karaniwan sa mga naglalakbay sa terminal. Para siyang lumitaw mula sa wala, isang anino na biglang nagkaanyo, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig na bumalot sa buong palikuran na tila bumaba ang temperatura ng biglaan. Ang kaba ay agad na kumalat sa buong sistema ni Fidel mula sa kanyang mga ugat at hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang titig ng babae ay hindi lamang matalim, kundi mabigat din, tila may nilalamang tighati at matinding lungkot na gumapang papunta sa kanya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit higit sa lahat, mayroong bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Isang lamig na nagpapakilabot sa balahibo ni Fidel na tila galing sa ilalim ng lupa o sa libingan. Pakiramdam niya ay hindi ito basta-bastang pagtingin. Mayroong intensyon sa likod nito. Isang pagtingin na hindi para sa tao. Isang pagtingin na tila naghahanap ng kasama o isang biktima. Nagmamadali siyang lumabas ng palikuran. Tila may humahabol sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib na halos marinig niya ang pintig. Nang makalabas, lumingon siya, umaasang mawawala na ang takot na iyon, na marahil ay guni-guni lang niya ang lahat, dulot ng pagod sa pag-aaral. Ngunit dun pa rin ang matandang babae, nakatanaw sa kanya mula sa loob ng palikuran, hindi pa rin kumukurap, hindi pa rin gumagalaw. Isang nakatutok na figura sa madilim na pasilyo na tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Nagsimula nang sumakit ang ulo ni Fidel. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at kumalat ang pagkahilo sa kanya. Tila bigla siyang nagkaroon ng vertigo. Ang buong mundo ay umikot. Nagsimula siyang mamawis ng malamig. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang tiyan ay unti-unting kumukulo. Nagbabadya ang isang hindi kanais-nais na pangyayari. Pinilit niyang lumakad ng diretsyo, huminga ng malalim at kumbinsihin ng sarili na baka pagod lang siya mula sa mahabang araw ng pag-aaral at puyat. Pero alam niya sa kanyang kalooban na hindi ito pagod. Ito ay ibang uri ng pakilandam, isang pagbabanta, isang bagay na lumampas sa kanyang pangunawa. Pagsakay niya sa bus, pilit niyang ipinikit ang mga mata, umaasang mawawala ang nararamdaman niya. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay pumuti sa labis na paghigpit. Ngunit lalong lumala ang pagkahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang mga ingay ng bus ay naging isang malakas na bulong sa kanyang tainga. Tila mga tinig na nagmumula sa kawalan. Ang bawat paggalaw ng bus ay nagpapabigat sa kanyang tiyan. Bigla, hindi na niya nakayanan.
nagsimulang sumuka si Fidel, isang walang tigil na paglabas ng kanyang laman loob. Ang amoy ng abdo ay bumalot sa buong bahagi ng bus na nagdulot ng pagkagagulo. Ang mga pasahero sa paligid niya ay nagulantang. May nagtanong kung ayos lang ba siya. May nag-alok ng tubig. Ngunit ang lahat ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Ang kanilang mga mukha ay malabo at malayo, tila mga anino. Ang amoy ng suka ay nakakadiri at ang kanyang lalamunan ay masakit na masakit mula sa pagpipilit. Hindi lang siya basta nahilo, may kasamang malalim na panginginig ng katawan na para bang may lamig na bumabalot sa kanyang buto kahit na mainit sa loob ng bus dahil sa dami ng tao. Ang ginaw na iyon ay hindi maalis. Tila lumalabas mula sa kanyang kaibuturan na nagpaparamdam sa kanya ng matinding kahinaan. Del, ayos ka lang ba? Tanong ng katabi niyang pasahero, isang babae na tila nag-aalala. Ang boses ay nababalutan ng awa. Hindi makasagot si Fidel, abala sa muling pagsusuka. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan. Ang kanyang ulo ay umiikot at ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Hindi natagal, bumaba siya sa susunod na hinduan. Hindi na kayang ipagpatuloy ang biyahe. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang kanyang paningin ay lumalabo, tila mayroong ulap na bumabalot sa kanyang mga mata na nagpapahirap sa kanyang paglalakad. Pakiramdam niya ay kinalakad siya ng isang hindi nakikitang puwersa, papalayo sa realidad, palubog sa isang bangungutin na tila walang katapusan. Bumaba siya sa gilid ng kalsada, naupo sa bangketa at patuloy na nagsuka hanggang sa wala nang lumabas kundi abdo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig sa kabila ng mainit na panahon. Ang matinding pagod ay bumalot sa kanya, ngunit hindi ito pagod na dulot ng pisikal na aktibidad. Ito ay pagod na tumatagos sa kanyang diwa, tila pinipiga ang kanyang enerhiya, nag-iiwan ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Fidel. Nananatili ang pagkahilo at pagsusuka at lumala pa nga ang kanyang panginigin, lalo na tuwing gabi. Nawalan siya ng ganang kumain. Ang bawat subo ay tila pilit at bumabalik. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagagalala at naghanap ng mga doktor na makapagpapaliwanag sa kanyang kakaibang karamdaman. Nagpatingin siya sa iba't ibang doktor, ngulit walang nakitang mali sa kanya. Ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo, ihi at iba pang tests ay pawang normal na lalo pang nagpalito sa kanyang kondisyon. Baka stress ka lang, binata, sabi ng isa sa mga doktor na tila walang ideya sa kanyang tunay na nararamdaman na nagbibigay lamang ng mga gamot para sa pagduduwal at bitamina. Ngunit alam ni Fidel na hindi ito stress. Hindi ito ning ordinaryong karamdaman. Ang matandang babae sa palikuran ay nananatili sa kanyang alaala. Ang kanyang mga mata na nagbibigay ng panginilabot sa bawat pagbikit niya. Sa gabi, kapag tahimik ang lahat, parang naririnig niya ang mahinang bulong na tila nanggagaling sa sulok ng kanyang silid. Isang bulong na hindi maintindihan, ngunit nagdadala ng matinding takot at pakiramdam ng hindi siya nag-iisa. Ang kanyang lola, isang matanda na may malalim na paniniwala sa mga nakaraang kaugalian at espiritualidad, ang nakapansin sa kanyang unti-unting panghihina at pagiging balisa. Siya ang nagmungkahi, "Del, bakit hindi ka magpatingin kay Mang Pedro? Baka may nakita kang hindi dapat makita. Ang mga ganyang karamdaman, hindi yan sa ospital magaling.
kung hindi sa mas nakakaalam ng mga lihim na mundo. Kilala si Mang Pedring Bautista sa kanilang lugar bilang isang albularyo, isang manggagamot na may kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng hindi nakikita at makapagpagaling ng mga karamdamang hindi kayang ipaliwanag ng agham. Bagamat medyo nag-aalinlangan si Fidel na isang modernong estudyante na masanay sa siyensya, desperado na siya. Wala na siyang maisip na ibang paraan. Ang takot ay unti-unting lumamon sa kanya kasama ng pakiramdam na may bumubulong sa kanyang tainga sa mga sandali ng katahimikan. Hindi na niya kayang tiisin ang bangungot na kanyang pinagdadaanan. Isang maaliwalas na umaga, kasama ang kanyang lola, naglakbay si Fidel patungo sa bahay ni Mang Pedro. Ang kanilang biyahe ay lumayo sa magulong syudad papunta sa liblib na bahagi ng probinsya sa isang lugar na tahimik at napapalibutan ng malalagong halaman at mga puno. Ang bahay ni Mang Pedro ay yari sa kawayan at kahoy. May lumang anyo, ngunit may malalim na pakiramdam ng kapayapaan at karunungan, na tila may libu-libong kwento ang mga dingding. Sa labas, may maliit na hardin na mga halamang gamot, mga dahon ng alagaw, sabila, luyat at iba pang halaman na hindi niya kilala, na tila nagsasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng pinatuyong dahon at ugat na may bahid ng insenso ay bumati sa kanilang pagdating. Isang amoy na kakaiba ngunit nakakapagkalma na nagpaparamdam ng kalinisan. Si Mang Pedro Bautista, 60 taong gulang, ay matangkad at payat. May malalim na kunot noo na nagpapakita ng mahabang pag-iisip at matinding pag-iisip. Ngunit sa kabila ng edad at anyo, ang kanyang mga mata ay matalas at mayroong malalim na kaalaman. Tila nakikita ang lampas sa balat ng isang tao na nagpapakita ng kaluluwa. Tahimik niyang silang inaupo sa kanyang upuan na gawa sa kahoy, habang siya naman ay naghahanda ng isang tasa na maiinit na inumin na gawa sa pinatuyong ugat na inihanda niya mula sa isang malaking kaldero sa kanyang kusila. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin, kalmado at mapagmasid na tila nagbabasa ng kanyang paligid. Magandang umaga po, Mang Pedro. Bati ng lola ni Fidel, ang boses ay puno ng paggalang at pag-asa. Ito po si Fidel, apo ko. May matinding karamdaman po siya na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Hindi na po siya makakain at halos hindi na makatulog. Parang hinahabol po siya ng kung ano. Nilingon ni Mang Pedro si Fidel. Ang kanyang titig ay mapagmasid at mataman. Tila iniiskan ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa at sinisiyasat ang kanyang aura. Ang silid ay tila bumigat sa katahimikan maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig mula sa labas, at ang maluman ay napaghinga ni Fidel. Isang nilalang na di kinakikita ang sumama sa iyo, binata, sabi ni Mang Pedro nang walang pasubali na tila binabasa ang isip ni Fidel at ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Walang kaabog-abog ang kanyang mga salita, puno ng tiwala at katiyakan na tila matagal na niyang alam ang kasagutan. Sa isang mataong lugar, hindi ba?
Sa isang lugar ng maraming kaluluwang ligaw na tila naghihintay lang ng mabibiktima o ng mapagsasamantalahan. Nagulat si Fidel. Paano niya nalaman? Hindi pa niya ikinukwento ang tungkol sa palikuran o ang matandang babae. Ang kanyang lula ay tumango lamang na tila sanay na sa ganitong uri ng kakayaan ni Mang Pedro at sa kanyang mga hula na laging tumatanga. Maaring mayroon siyang nakita sa iyo, binata, patuloy ni Mang Pedro habang binibigyan si Fidel ng mainit na inumin na amoy damo na may halong pait at tamis. O kaya ay naramdaman niyang ang iyong pagiging maramdamin at bukas sa mga espiritu. Maraming ganong nilalang sa mga sentro ng transportasyon. Mga ligaw na espiritu na naghahanap ng mapaglilibangan o kaya ay naghahanap ng kapayapaan. Ngunit sa maling paraan, sa pagkuha ng enerhiya ng iba. Ang iba naman ay nagtatago lamang at kapag nakita mo sila, sumusunod sila. Tila mga anino na kumakapit sa iyo at hindi na bumibitaw. Ikinuwento ni Fidel ang kanyang karanasan, ang paglitaw ng matandang babae sa salamin, ang matalim na titig na nagdulot ng matinding lamig at pangingilabot, at ang pasunod na pagkahilo at pagsusuka na halos pumatay sa kanya. Habang nagsasalita siya, tumamo lamang si Mang Pedro. Tila kinukumpirma ang kanyang hinala. Ang kanyang mukhang seryoso, ngunit mayroong bahid ng pakikiramay na tila na iintindihan niya ang bawat pinagdadaanan ni Fidel. Hindi ka nag-iisa, Del, ani Mang Pedro. Ang boses ay malumanay, ngunit may otoridad. Maraming ganyang pangyayari sa mga taong may matalas na pakiramdam, lalo na sa mga kabataang tulad mo na may bukas na ikatlong mata. Ang iyong kutob ay tama, isang ligaw na kaluluwa ang nakasama mo. Isa itong maligno ngunit hindi ganap na masama. Naghahanap lang siya ng enerhiya, ng buhay, at ikaw ang nakita niyang may sobra, kaya kumapit siya sa iyo. Kailangan nating paalisin siya sa mapayapang paraan. Nagsimula si Mang Pedro sa kanyang ritual ng pagpapagaling. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila bumigat, na puno ng isang kakaibang enerhiya na tila may hindi nakikitang presensya. Una, kumuha siya ng isang maliit na sidlan na gawa sa pinatuyong baon ng niyog. Sa loob nito ay may langis ng niyog na may halong iba't ibang pinatuyong dahon at bulaklak. Ang kanyang herbal na gamot na matagal na niyang ginagamit. Ang langis ay malapot at kulay ginto na may bahid ng berde mula sa mga halamang gamot at may mabangong amoy na tila nagpapalinis sa hangin. Pinainit niya ito ng bahagya sa apoy ng kandila na gawa sa pagkit ng bubuyog na nagbibigay ng malambot na liwanag. Ang ilaw ng kandila ay sumayaw sa madilim na sulok, nagbibigay ng kakaibang anino, na tila sumasayaw din ang mga espiritu. Pagkatapos, nilagyan niya ng kaunting langis ang kanyang palad at ipinahid ito sa noo, pulso at batok ni Fidel. Ang langis ay may amoy ng mga halamang gamot
at tila may mainit na pakiramdam na agad na dumaloy sa katawan ni Fidel. Isang ginhawa na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman ni Fidel ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan na unti-unting lumuluwag at ang lamig sa kanyang buto ay unti-unting nawala. Kasabay nito, nagsimula siyang bumulong ng mga orasyon, mga panalangin na hindi maiintindihan ni Fidel, ngulit tila may matinding kapangyarihan at lumang karunungan na ipinasa sa kanya mula sa mga ninuno. Ang boses ni Mang Pedro ay mahinahon, ngulit may awtoridad, at ang bawat salita ay tila bumabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na nagbibigay ng kapayapaan. Paulit-ulit niya itong binigkas habang ang kamay niya ay nakahawak sa ulo ni Fidel. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng bahagyang presyong. Habang bumubulong, hinahawakan din ni Mang Pedro ang isang krusipiho na gawa sa matandang kahoy na tila ito ang nagpapalakas sa kanyang mga salita, nagpapatawag ng proteksyon mula sa itaas at nagtataboy ng masasamang espiritu. Ang espiritu ito ay kailangan mong paalisin sa iyong isip at katawan, Del, ani Mang Pedro. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang nagdadasal, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito ganap na masamang nilalang, ngunit hindi rin ito mabuti para sa iyo. Kinakain ito ang iyong lakas, ang iyong kalusugan at ang iyong kapayapaan. Kailangan itong umalis at bumalik sa kanyang pinagmulan sa mundo ng mga hindi nakikita ng mapayapa. Pagkatapos ng pagpapahid ng langis at orasyon, kinuha ni Mang Pedro ang isang dahon ng alagaw. Isang sariwa, lunti ang dahon na kinuha niya sa kanyang hardin. Ipinahid niya ito sa buong katawan ni Fidel, mula ulo hanggang paa, na tila nililinis siya mula sa anumang negatibong enerhiya na kumapit sa kanya. Ang dahon ay tila sumisipsip ng lamig mula sa kanyang balat at naramdaman ni Fidel ang bahagyang panginginig ng dahon habang inililipat ito sa kanyang katawan na tila may sumasama sa dahon na hindi nakikita. Isang enerhiya na umaalis. Naramdaman niya ang kakaibang kagaan sa kanyang dibdib. Tila may umalis na mabigat na pasanin na matagal niyang dinala. Ang amoy ng alagaw ay sariwa at malakas, isang amoy na nagpapakita ng kalikasan at kalinisan, na tila nilalabanan ang amoy ng takot. Ipinainom din ni Mang Pedro kay Fidel ang isang maliit na baso ng pinaglagaang mga halamang gamot. Isang mapait na timpla, ngulit alam ni Fidel na makakabuti ito. Sa bawat lagok, naramdaman niya ang init na bumaba sa kanyang lalamunan na tila nagpapagising sa kanyang mga ugat at nagpapalakas sa kanyang loob. Ang pait ay sumisid sa kanyang dila. Ngunit ang ginhawa na dala nito ay hindi matutumbasan. Isang ginhawa na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ito ay para sa iyong panloob na proteksyon, paliwanag ni Mang Pedro. Inumin mo ito ng 3 araw, sa umaga at sa gabi, bago matulog. At ito, inabot niya ang isang maliit na supot na yari sa pinatuyong dahon ng saging na may lamang pinatuyong ugat at dahon ng laurel. Isuot mo ito sa iyong leeg o kaya ilagay sa iyong bulsa. Ito ang iyong anting-anting, proteksyon laban sa mga hindi mo nakikita, laban sa mga sumusunod at laban sa mga masasamang hangarin. Lalo na kung mapupunta ka sa mga lugar na mataw
at maraming nilalang naligaw tulad ng terminal na kanila ring pinaninirahan. Ang proseso ng pagpapagaling ay tumagal ng halos 1 oras. Sa pagpatapos nito, naramdaman ni Fidel ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang matinding pagkahilo. Humupa ang pagsusuka. Ang ganyang mga kalamnan na matagal ng tensyonado dahil sa takot ay unti-unting lumuwag at ang kanyang panginginig ay huminto na nagbigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanyang isip na nababalutan ng takot at pagdududa ay naging mas malinaw, tila nilinis ng ulap. Tila nawala ang buhol na matagal nang nakatali sa kanyang kalooban at isang sariwang enerhiya ang pumasok sa kanyang sistema na nagbigay ng panibagong lakas. Nakahinga siya ng maluwag, ang pinakamalalim na paghinga na nadawa niya sa loob ng maraming araw, at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pag-asa. Isang pag-asa na mabubuhay siyang normal muli. "Salamat po, Mang Pedro," sabi ni Fidel. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pasasalamat at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pasasalamat. Ang kanyang lola ay ngumiti, nagpapasalamat din kay Mang Pedro na tila nabunutan ng tinik. Ngunit sa kabila ng pisikal na paggaling at ang pagtanggap ng proteksyon, nanatili ang takot sa kanyang puso. Hindi ito ang uri ng takot na madaling mawala sa pamamagitan ng simpleng gamot o pagpapagaling. Ito ay isang uri ng takot na tumatagos sa buto na nag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang diwa. Isang takot na mananatili habang buhay. Ang karanasan sa palikuran ng gitnang biyahe terminal ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Isang mundo kung saan ang hangganan ng mga nabubuhay at di natikita ay lumalabo at ang mga nilalang na yoyo ay maaaring maglakad sa ating tabi na hindi natin namamalayan. Ang alaala ng mga matatalim na mata ng matandang babae, ang pakiramdam ng kanyang titig na tila sumusuri sa kanyang kaluluwa ay patuloy na bumabagabag sa kanya, isang anino na sumusunod sa kanya kahit saan. Kahit na alam niyang may proteksyon siya ngayon, nagkaroon siya ng bagong pag-iingat sa kanyang buhay. Mas nagiging mapagmasid siya sa mga tao sa paligid niya, lalo na sa mga matandang babae na nakatayo ng tahimik at may kakaibang tingin. Hindi niya maiwasang sulyapan ang mga salamin sa bawat lugar na kanyang puntahan. Hinahanap ang posibleng refleksyon na magpapakita ng hindi niya inaasahan, na tila inaasahan niyang makita muli ang babaeng iyon. Ang mga pampublikong palikuran ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba at madalas ay iniiwasan na niya ang mga ito hanggat maaari. Ang tahimik na sulok, ang kakaibang anino, ang tila walang buhay na presensya, lahat ng ito ay nagpapakilabot sa kanya, nagpapaalala sa posibleng muling engkwentro. Hindi niya alam kung kailan o saang muli siyang makakatagpo ng ganoong uri ng nilalang at ang kawalan ng kasiguruhan na iyon ang nagpapanatili sa kanyang takot. Isang takot na nakabaon sa kanyang diwa. Ang mga pangarap niya ay madalas ding binibisita ng anino ng matandang babae. Sa kanyang panaginip, ang babae ay nakatayo sa isang sulok,
nakatitig sa kanya. Walang kibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at pighati na tila naghahanap ng kasama sa kanyang kadiliman. Ginising siya nito sa hating gabi, basang-basa sa pawis. Ang puso ay kumakabog ng malakas, tila kakabangin at ang kanyang hininga ay humahabol. Pilit niyang ipinapaalala sa sarili ang anting-anting na ibinigay ni Mang Pedro. Kinakapa ito sa ilalim ng kanyang unan o kaya ay sa bulsa ng kanyang suot na damit. Umaasa sa proteksyon nito at umasang mawawala ang masamang panaginip. Ang pakiramdam ng mainit na langis at ang boses ni Mang Pedro ay nananatili sa kanyang alaala. Isang angkla sa kanyang bagong mundo ng mga misteryo. Isang gabay sa gitna ng kanyang takot. Ang karanasan ay nagpabago sa kanya. Ang dating Fidel na abala sa mga libro at simpleng buhay ay naging mas maingat, mas mapagmasid sa kanyang paligid at mas sensitibo sa mga bagay na lampas sa kanyang pangunawa. Natuto siyang makinig sa kanyang kutob, sa mga hindi may paliwanag na pakiramdam na dati ay kanyang binabaliwala. Ang payo ni Mang Pedro na maging mas mapagmasid at manalangin ay kanyang sinunod. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pag-unawa na mayroong higit pa sa mundo kaysa sa kanyang nakikita. Isang mundo na dati binabaliwala niya at itinuturing na puro guni-guni. Ang mga salita ni Mang Pedro tungkol sa mga sentro ng transportasyon bilang mga lugar kung saan nagtatago ang mga ligaw na kaluluwa ay tumatak sa isip ni Fidel. Naging mas sensitibo siya sa bawat lamig na dumadampi, sa bawat anino na tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang bus terminal na dati ay isang simbolo ng paglalakbay at bagong karanasan ay naging paalala ng isang nakakatakot na katotohanan. Isang gateway sa hindi alam at sa mga nilalang na nagkukubli sa karaniwan. Ang takot na nanatili sa kanyang puso ay hindi pagkadesperado, kundi isang uri ng paggalang sa hindi nakikita. Ito ay isang babala, isang paalala na sa bawat paglalakbay, hindi lang tao ang iyong makakasalamuha. Ang mundo ay puno ng misteryo at ang bawat hakbang ay maaaring maging daan sa isang engkwentro na magpapabago sa iyong pananaw at magbubukas ng iyong mga mata sa mga bagay na lampas sa karaniwan. Ang kanyang karanasan ay naging isang selyo sa kanyang diwa na nagpapaalala sa kanya na ang mga hangganan ng mga mundo ay mas malabo kaysa sa kanyang inaakala at ang pangkaraniwan ay maaaring maging di pangkaraniwan sa isang iglap, lalo na sa mga lugar na maraming enerhiya at kaluluwa, tulad ng mga sentro ng transportasyon. Ang kwento ni Fidel ay isang testamento sa mga panganib na nagkukubli sa mga pampublikong espasyo. Samantala, sa Pangulunan Himpilan, isang abalang sentro ng pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lang mga ligaw na espiritu ang gumagala. Mayroon isang batang babae, si Catalina, na mas sensitibo sa mga ito kaysa sa sino mang karaniwang tao. Para kay Catalina, ang dinakikita ay hindi isang panandali ang bangungot na tulad ng kay Fidel, kundi isang pang-araw-araw na katotohanan, isang pasanin na kanyang dinadala mula pa sa kanyang pagkabata. Habang si Fidel ay pinilit ang pagsara ng kanyang panloob na pintuan sa mundo ng mga espiritu sa tulong ni Mang Pedro, si Catalina naman ay may sariling laban. Ang kanyang ikatlong mata na matalas at bukas mula pa sa pagkabata ay nagpapakita sa kanya ng mga bagay na tanging siya lamang ang nakakapansin, lalo na ang isang matandang babae na si Lola Pasita
Isang figura na tila di makahanap ng kapayapaan at laging nakatayo sa gilid ng kanyang paningin. At ang mga engkwentro ni Catalina ay mas madalas, mas paulit-ulit at mas personal na nagdulot ng matinding takot at sa huli ay nagtulak sa kanya upang humingi din ng tulong sa parehong albularyo, si Mang Pedro, upang tuluyan niyang maipikit ang kanyang ikatlong mata at makahanap ng normal na buhay. Ang mga sentro ng transportasyon ay patuloy na nagtatago ng mga kwento at ang susunod na salaysay ay magdadala sa atin sa mga mata ng isang batang sensitibo sa kabilang mundo at kung paano niya sinubukang ipikit ang kanyang ikatlong mata para makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang kakaibang kaloob. Sa pangulunan ng himpilan, isang abalang sentro ng pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lang mga ligaw na espiritu ang gumagala sa loob ng siksikan ng tao sa gitna ng pasigawan ng mga tindero, ang paghinto at pag-alis ng mga jeepney at ang halo-halong amoy ng primitong pagkain at usok ng tambutso. Si Catalina, isang 11 taong gulang na bata, payat para sa kanyang edad ngunit may matalas na paningin, ay isang batang nagbebenta ng merienda. Bitbit niya ang isang maliit na basket ng puto, kutsinta at iba pang kakanin. Ang kanyang boses ay mahinhin ngunit malinaw na sumisigaw ng, "Puto, kutsinta po kayo dyan!" Para kay Catalina, ang dinarating kita ay hindi isang panandaliang bangungot na tulad na ikay Fidel, kundi isang pang-araw-araw na katotohanan, isang pasanid na kanyang dinadala mula pa sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ikatlong mata, na matalas at bukas mula pa sa pagkabata, ay nagpapakita sa kanya ng mga bagay na tanging siya lamang ang nakakapansin. Sa bawat sulok ng himpilan, sa ilalim ng ilaw ng poste, o sa gitna ng nagmamadaling mga tao, palagi niyang nakikita ang isang matandang babae, si Lola Pasita, isang 85 taong gulang na figura na tila hindi makahanap ng kapayapaan at laging nakatayo sa gilid ng kanyang paningin. Lola Pasita ay isang anino na laging sumusunod kay Catalina. Payat ang kanyang anyo, halos singpayat ng mga anino sa paglubog ng araw. Ang kanyang balat ay tila manilnilaw at ang kanyang buhok ay mahaba at puting-puti, nakalugay at tila sumasayaw sa ihip ng hangin na walang pinanggagalinan. Ang kanyang mga matay malalim, malungkot at laging nakatitig kay Catalina. Ngunit walang anumang galaw o salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Para siyang isang estatwa na gawa sa usok, tahimik at misteryoso na tila naghihintay lamang ng isang bagay. Hindi siya gumagalaw, hindi humihinga, at tila walang pakialam sa siksikan ng tao sa paligid. Ang mga tao ay dumaan sa kanya. Lumagos sa kanyang anyo na tila hindi siya naroroon. Ngunit para kay Catalina, ang presensya niya ay napakalinaw, napakalapit at nakakatakot. Nagsimula ang lahat nang si Catalina ay 5 taong gulang pa lamang. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Lola Pasita na nakaupo sa isang lumang upuan sa sulok ng himpilan, malapit sa kanyang pwesto. Sa una, inakala niya itong isang ordinaryong matanda na naghihintay lamang ng sasakyan. Ngulit habang lumipas ang mga araw, nakita niyang hindi siya gumagalaw, hindi umiinom, hindi kumakain, at lalong-lalo na hindi sumasakay.
Nang subukan niyang alukin ito ng kanyang paninda, lumagos lamang ang kanyang kamay sa anyo ng matanda. Simula noon, alam ni Catalina na iba si Lola Pasita. Ang kakaibang presensya ni Lola Pasita ay nagdulot ng matinding takot sa puso ni Catalina. Sa gabi, sa kanyang pag-uwi, nagtatago siya sa ilalim ng kumot, iniisip kung susundan siya ng matanda. Minsan, nakikita niya si Lola Pasita na nakatayo sa labas ng kanilang bahay, nakatitig sa bintana ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang emosyon. Hindi siya makatulog ng maayos at madalas ay nagigising siya sa gitna ng gabi, basang-basa sa pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga magulang ni Catalina na abala sa kanilang pamumuhay ay hindi napapansin ang kaniyang pagiging balisa. Kapag sinasabi niya ang kaniyang mga nakikita, pinapaniwalaan lamang nila ito bilang imahinasyon ng bata o kaya ay resulta ng sobrang pagod sa pagtitinda. Lina, huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Baka napapagod ka lang sa pagtitinda. Matulog ka na at bukas ay babalik tayo sa himpilan. Sabi ng kanyang ina na may tono ng pagmamadali at pagtanggal sa usapan. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Wala siyang malabasan ng kaniyang takot. Ang mga engkwentro ni Catalina ay mas madalas, mas paulit-ulit at mas personal. Kung dati malayo lamang ang pagmamasid ni Lola Pasita, ngayon ay tila lumalapit ito sa kanya. Minsan nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang leeg at paglingon niya, makikita niya si Lola Pasita na nakatayo sa kaniyang likuran. Ang kaniyang mukha ay halos dumikit sa kaniya. Ang mga mata ay mas malalim at tila may hinihingi. Ang bawat sulyap, ang bawat pakiramdam ng malamig na presensya ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ang kanyang pagiging sensitibo ay naging pasanin. Nawalan siya ng ganang kumain, lalo siyang nangayat, at ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng pagod. Nagsimula siyang magkaroon ng hirap sa pagtitinda. Dahil sa bawat galaw niya, inaasahan niyang makikita niya muli ang anino ni Lola Pasita. Ang kanyang mundo ay unti-unting napupuno ng takot at pagkabahala, at ang kanyang pagkabata ay unti-unting nawawala. Isang araw, habang nakaupo si Catalina sa gilid niyang himpilan, halos wala ng ganang magtinda. Nakita siya ng kanyang lola Anisang, isang matanda na may malalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita. Kilala ng kanyang lola si Mang Pedro Bautista, isang albularyo sa lalawigan ng Dalampasigan na siya ring tumulong kay Fidel. "Lina, apo ko," sabi ng kanyang lola, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Mukhang may bumabagabag sa iyo. Ang mga ganyang mata, hindi basta-basta. Kilala ko ang isang tao na makakatulong sa iyo." Sa una, nag-aalangan si Catalina. Bata pa lamang siya at ang mga kwento tungkol sa albularyo ay tila mga kwento sa libro. Ngunit desperado na siya. Ang takot na dulot ni Lola Pasita ay mas matindi pa sa takot ng pagpunta sa isang estranghero. Ang kanyang pagkabata ay tila nasira na ng mga nakikita niya. Nais niya lang ng normal na buhay, isang buhay na walang anino na sumusunod sa kanya.
Kaya pumayag siya. Kinabukasan, isang maaliwalas na umaga, kasama ang kanyang lola, naglakbay si Catalina patungo sa lalawigan ng dalampasigan. Ang kanilang biyahe ay lumayo sa magulong syudad, papunta sa liblib na bahagi ng probinsya, sa isang lugar na tahimik at napapalibutan ng malalagong halaman at mga puno. Ang bahay ni Mang Pedro Bautista ay yari sa kawayan at kahoy. May lumang anyo, ngunit may malalim na pakiramdam ng kakayapaan at karunungan. Sa labas, may maliit na hardin ng mga halamang gamot, mga dahon ng alagaw, sabila, luya, at iba pang halaman na hindi niya kilala, na tila nagsasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng pinatuyong dahon at ugat na may bahid ng insenso ay bumati sa kanilang pagdating. Isang amoy na kakaiba, ngunit nakapagpapalma, na nagpaparamdam ng kalinhisan. Si Mang Pedro, matangkad at payat, may malalim na kunot noon na nagpapakita ng mahabang karanasan at matinding pag-iisip, ay tahimik silang pinaupo sa kanyang upuan na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay matatalinas, puno at mayroong malalim na kalaman. Tila nakikita ang lampas sa balat ng isang tao na nagpapakita ng kaluluwa. Tahimik niya silang pinaupo, habang siya naman ay naghahanda ng isang tasa na mainit na inumin gawa sa pinatuyong ugat. "Magandang umaga po, Mang Pedro," bati ng lola ni Catalina. Ang boses ay puno ng paggalang at pag-asa. "Ito po si Catalina, apo ko. May matindi po siyang nakikita at laging may sumusunod sa kanya. Hindi na po siya makatulog at laging palisa." Nilingon ni Mang Pedro si Catalina. Ang kanyang titig ay mapagmasid at mataman, tila nakikita ang lampas sa balat ng isang tao na nagpapakita ng kaluluwa. Ang silid ay tila bumigat sa katahimikan maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig mula sa labas. "Bukas ang iyong ikatlong mata, bata," sabi ni Mang Pedro, nang walang pasubali na tila binabasa ang isip ni Catalina. "Ang nakikita mo ay isang ligaw na kaluluwa, si Lola Pachita. Matagal na siyang nagpapagalagala sa panguluan na himpilan. Naghahanap siya ng kapayapaan, pero hindi niya alam kung paano. May koneksyon kayo, bata, dahil bukas ang iyong pintuan sa kanilang mundo. Nakita ka niya, at dahil may kapangyarihan ka ring makita sila, kumapit siya sa iyo. Kailangan nating isara ang pintuang iyon para makahanap ka lang kapayapaan at siya rin ay makakahanap ng kanyang daan." Ikiniwento ni Catalina ang kanyang karanasan, ang paulit-ulit na paglitaw ni Lola Pasita, ang matinding takot na kanyang naramdaman. Habang nagsasalita siya, tumanggo lamang si Mang Pedro. Tila kinukumpirma ang kanyang hinala. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit mayroong bahid ng pakikiramay. "Hindi ka nag-iisa, Lina," ani Mang Pedro. Ang boses ay malumunay, ngunit may awtoridad. Maraming bata ang pinagkalooban ng kakayahang makakita ng lampas sa karaniwan. Ngunit kung ito ay nagiging pasin at nagdudulot ng takot, kailangan itong isara o babaguhin nito ang iyong buong buhay. Panahon na para ipikit ang iyong ikatilong mata. Nagsimula si Mang Pedro sa kanyang ritual ng pagpapagalingan para kay Catalina. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila bumigat, na puno ng isang kakaibang enerhiya.
Kumuha siya ng isang maliit na sisidlan na gawa sa pinatuyong baong ng niyog. Sa loob nito ay may langis ng niyog na may halong iba't ibang pinatuyong dahon at bulaklak, ang kanyang herbal na gamot. Pinainit niya ito ng bahagya sa apoy ng kandila na gawa sa pagkit ng bubuyog na nagbibigay ng malambot na liwanag. Ang ilaw ng kandila ay sumayaw sa madilim na sulok, nagbibigay ng kakaibang anino. Pagkatapos nilagyan niya ng kaunting langis ang kanyang palad at ipinahid ito sa noo, pulso at batok ni Catalina. Ang langis ay may amoy ng mga halamang gamot at tila may mainit na pakiramdam na agad na dumaloy sa katawan ni Catalina. Naramdaman ni Catalina ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan na unti-unting lumuluwag at ang lamig sa kanyang buto ay unti-unting nawala. Kasabay nito, nagsimula siyang bumulong ng mga orasyon, mga panalangin na hindi maintindihan ni Catalina, ngunit tila may matinding kapangyarihan at lumang karunungan na ipinasa sa kanya mula sa mga ninuno. Ang boses ni Mang Pedro ay mahinahon, ngunit may otoridad, at ang bawat salita ay tila bumabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paulit-ulit niya itong binigkas habang ang kamay niya ay nakahawak sa ulo ni Catalina. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng bahagyang presyon. Habang bumubulong, hinahawakan din ni Mang Pedro ang isang krusipiho na gawa sa matandang kahoy na tila ito ang nagpapalakas sa kanyang mga salita, nagpapatawag ng proteksyon mula sa itaas at nagtataboy ng masasamang espiritu. Isasara natin ang pintuan ni Tolina. Ani Mang Pedro, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang nagdadasal. Hindi na nila kayang bagabagin ang iyong isip at kaluluwa. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa iyong kakayahang makakita sa kabilang mundo. Pagkatapos ng pagpapahid ng langis at orasyon, kinuha ni Mang Pedro ang isang dahon ng alagaw. Isang sariwang luntiang dahon na kinuha niya sa kanyang hardin. Ipinahid niya ito sa buong katawan ni Catalina mula ulo hanggang paa na tila nililinis siya mula sa anumang negatibong enerhiya na kumakapit sa kanya. Ang dahon ay tila sumisip-sip ng lamig mula sa kanyang balat at naramdaman ni Catalina ang bahagyang panginginig ng dahon habang inililipat ito sa kanyang katawan na tila may sumasama sa dahon na hindi nakikita, isang enerhiya na umaalis. Naramdaman niya ang kakaibang kagaan sa kanyang dibdib, tila may umalis na mabigat na pasanin na matagal niyang dinala. Ang amoy ng alagaw ay sariwang at malakas, isang amoy na nagpapakita ng kalikasan at kalinisan. Ipinainom din ni Mang Pedro kay Catalina ang isang maliit na baso ng pinaglagaan ng mga halamang gamot. Isang mapait na timpla, ngunit alam ni Catalina na makakabuti ito. Sa bawat lagok, naramdaman niya ang init na bumaba sa kanyang lalamunan na tila nagpapagising sa kanyang mga ugat at nagpapalakas sa kanyang loob. Ito ay para sa iyong panloob na proteksyon, paliwanag ni Mang Pedro. Inumin mo ito ng 3 araw, sa umaga at sa gabi, bago matulog. At ito, inabot niya ang isang maliit na supot na yari sa pinatuyong dahon ng saging na may lamang pinatuyong ugat at dahon ng laurel. Isuot mo ito sa iyong leeg o kaya ay ilagay sa iyong bulsa. Ito ang iyong anting-anting. Proteksyon laban sa mga hindi mo nakikita, laban sa mga sumusunod at laban sa mga masasamang hangarin. Lalo na kung mapupunta ka sa mga lugar na matao at maraming nilalang na ligaw tulad ng himpilan na kanila ring pinaninirahan.
Ang proseso ng pagpapagaling ay tumagal ng halos 1 oras. Sa pagtatapos nito, naramdaman ni Catalina ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at isip. Nawala ang matinding kaba. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang tensyonado dahil sa takot ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang isip na nababalutan ng takot at pagdududa ay naging mas malinaw, tila nilinis ng ulap. Sa paglabas niya sa bahay ni Mang Pedro, sumulyap siya sa paligid, umaasa ngunit natatakot na makita si Lola Pasita. Ngunit wala. Ang mga puno ay tila mas luntian, ang hangin ay masariwa, at ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Wala siyang nakikitang anino, wala siyang naramdamang lamig na sumusunod sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga si Catalina ng maluwag. Ang pinakamalalim na paghinga na nagawa niya sa loob ng maraming taon. "Salamat po, Mang Pedro," sabi ni Catalina. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pasasalamat at ang kanyang mata ay nagtapakita ng labis na pasasalamat. Ang kanyang lola ay ngumiti, nagpapasalamat din kay Mang Pedro na tila nabunutan ng tinik. Sa pag-uwi nila sa Pangulo na himpilan, ibang Catalina ang bumalik. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng mga anino sa sulok. Nagtitinda siya ng kanyang merienda ng may ngiti. Ang kanyang boses ay mas malakas at ang kanyang puso ay mas payapa. Nakakakain na siya ng maayos, nakakatulog ng mahimbing, at ang kanyang pagkabata ay unti-unting bumabalik. Hindi na niya nakikita si Lola Pasita. Ang Pangulo ni Himpilan ay nanatiling abala at maingay, ngunit para kay Catalina, ito ay naging isang ordinaryong himpilan lamang. Walang aninong sumusunod, walang malamig na presensya na bumabagabag. Ngunit sa kabila ng pagsasara ng kanyang ikatlong mata, hindi lubusang nawala ang alaala ng kanyang nakikita. Nanatili ang isang bahagi ng pag-iingat sa kanyang puso. Mas naging mapagmasid siya sa kanyang paligid, hindi na dahil sa takot na makita ang hindi nakikita, kundi dahil sa pag-unawa na mayroong higit pa sa mundo kesa sa kanyang nakikita. Isang mundo na dati na'y binabaliwala niya at itinuturing na purong guni-guni. Ang payo ni Mang Pedro na maging mas mapagmasid at manalangin ay kanyang sinunod. Ang kanyang karanasan ay nagpabago sa kanya. Ang dating Catalina na abala sa mga nakakatakot na anino ay naging mas maingat, mas mapagmasid sa kanyang paligid at mas sensitibo sa mga hindi maipaliwanag na pakiramdam na dati ay kanyang binabaliwala. Ang mga salita ni Mang Pedro tungkol sa mga sentro ng transportasyon bilang mga lugar kung saan nagtatago ang mga ligaw na kaluluwa ay tumatak sa isip ni Catalina. Hindi na niya nakikita, ngunit alam niya na naroon pa rin sila, nagtatago sa karaniwan. Ang Pangulo na himpilan na dati ay isang simbolo ng takot, ay naging paalala ng isang nakakatakot na katotohanan, isang gateway sa hindi alam at sa mga nilalang na nagkukubli sa karaniwan. Ang kwento ni Catalina ay isang testamento sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng isang kakaibang kaloob at kung paano ang pag-iwas sa nakikita ay minsan ang tanging paraan upang makahanap ng kalinawan. Ngunit habang may mga nakakahanap ng kapayapaan, mayroon ding mga nakakatagpo ng bangungot sa mga hindi inaasahang lugar. Sa tulugang ng mga tsuper, isang liblib na rest area sa gilid ng highway, ang gabi ay bumabalot sa lugar.
Ang ihip ng hangin ay nagdadala ng lamig at ang mga ingay ng gabi, ang huni ng mga kuligrig at ang malayo ng pagbusina ng mga sasakyan ay bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Dito nagpapahinga si Romeo, isang 43 taong gulang na driver ng bus. Matipuno ang pangangatawan ngunit halata na ang pagod sa kaniyang mukha. Masipag siya sa kaniyang trabaho, ngunit madalas ay napapatunayan niya na ang mga biyahe sa gabi ay puno ng mga lihim na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Matapos ang mahabang biyahe mula sa probinsya, nagpasya siyang magpahinga sandali sa tulugan bago ituloy ang kanyang ruta kinabukasan. Ang tulugan ng mga tsuper ay madalas ginagamit tuwing gabi ng mga driver at karaniwang may iilan ding bus na nakaparada doon. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ni Romeo. Tila siyang nag-iisa sa gitna ng dilim. Humiga siya sa upuan ng bus, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at umaasang makatulog ng mahimbing. Ngunit ang lamig na unti-unting gumagapang sa loob ng bus ay nagpapahirap sa kanya na makaramdam ng ginhawa. Ito ay isang lamig na hindi galing sa aircon o sa ihip ng hangin. Ito ay lamig na tila nagmumula sa kaibuturan ng dilim. Hindi pa niya alam, ngunit ang gabi na iyon ay magdadala sa kanya ng isang nakakatakot na karanasan na magpapagulat sa kanyang diwa at magpapatunay na ang tulugan ng mga tsuper ay hindi lamang isang lugar ng pahinga, kundi isang pintuan din sa kabila ng mundo. Ang lamig na unti-unting gumagapang sa loob ng bus ni Romeo de la Paz ay hindi lamang nagmula sa aircon o sa ihip ng hangin. Ito ay lamig na tila nagmumula sa kaibuturan ng dilim. Humiga siya sa upuang bus, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at umaasang makatulog ng mahimbing. Ngunit ang kakaibang lamig na ito ay nagpapahirap sa kanya na makaramdam ng ginhawa. Nakapikit siya. Sinusubukan isang tabi ang nagbabantang pakiramdam. Nagsimulang maramdaman ni Romeo ang bigat sa kanyang dibdib. Tila may nakadagan. Ang huni ng kuliglig sa labas ay tila naging mas malakas at ang hangin ay bumulong sa bintana, nagdala ng mga tunog na hindi niya maintindihan. Unti-unti, naramdaman niya ang isang presensya sa bus. Sa simula, inakala niyang isa lamang itong katrabaho o kapwa driver na dumating para magpahinga. Ngunit ang presensya ay tila kakaiba, napakalapit, at hindi naglalabas ng anumang tunog ng paggalaw o paghinga. Nanindig ang balahibo ni Romeo. May kung anong pumitik sa kanyang isip, isang babala na nagmumula sa instinct ng isang driver na maraming nakakita at naranasan sa mga biyahe. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mga mata, umaasa na makikita niya ang pinagmulan ng pakiramdam na ito. Sa likuran ng kanyang upuan, malapit sa pasilyo, may nakita si Romeo na isang maliit na figura. Sa unang tingin, inakala niyang isang bata ang nakapasok sa bus. Marahil ay iniwan ng magulang o naligaw. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtingin, napansin niya ang kakaibang liwanag na nanggagaling sa figura. Isang malabong kislap na tila hindi nabibilang sa mundong ito. Ito'y nakatayo ng tahimik, hindi gumagalaw at hindi humihinga. Ang ilaw ng buwan na sumisilip sa bintana ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita niya ang mga detalye. Ito'y isang nilalang na tila sanggol, ngunit
ang kanyang mga mata ay malaki at itim, walang kabuhay-buhay at nakatitig ng diretsyong sa kanya. Ang balat nito ay maputla, halos kulay abo, at ang mga kamay at paa nito ay payat at tila buto-buto, hindi proporsyonal sa katawan nito. Ang itsura nito ay nakapanganatog, hindi tulad ng isang ordinaryong sanggol. Hindi siya makagalaw. Paralisadong nakahiga, nakatitig sa nilalang na iyon. Ang nilalang ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mata ay tila nagpakita ng isang walang kapatapusang kalungkutan at kagutuman. Naramdaman ni Romeo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito'y hindi isang panaginip. Ito'y totoo. Ang malamig na simoy ng hangin na dati na niyang nararamdaman ay tila nagmumula sa nilalang na iyon. Naramdaman niya ang matinding pangamba. Nagsimula siyang magdasal sa kanyang isip, pilit na pinipigilan ang paghuni ng kanyang boses. Ama naming, sumasalang ka, bulong niya sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay tila nagiging mas mahirap bigkasin habang patuloy siyang nakatitig sa nilalang. Ang nilalang naman ay nanatiling tahimik, ngunit tila nagiging mas malapit. Mas lumalaki ang kanyang presensya. Sa isang iglap, tila nagliwanag ang nilalang at nawala. Ang dilim ay bumalik, ngunit ang lamig ay nanatili. At ang amoy ng luma at alikabok ay napalitan ng isang matamis ngunit nakasusukang amoy tulad ng bulok na laman. Agad na napabangon si Romeo. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Humihingal siya, pilit na sinisigurado na wala na ang nilalang. Tumingin siya sa paligid ng bus, sa bawat sulok ng bus. Wala na. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito nakakapagpakalma. Bumangon siya at binuksan ang pintuan ng bus. Lumabas sa labas upang lumangap ng sariwang hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa paligid ng tulugan ng mga tsuper. Ang ibang bus ay naroon pa rin, ngunit tila walang ibang na gumagalaw. Walang ingay, walang pagalaw. Nag-iisa siya sa kabila ng dami ng bus na nakaparada. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, sa bawat biyahe sa gabi, palagi niyang iniisip ang nilalang na parang sanggol. Sa bawat paghinto niya sa tulugan ng mga tsuper, naninigas ang kanyang mga balahibo at pilit niyang pinipigilan ang pagtulog. Mas pinili niyang maghintay hanggang sumikat ang araw o maghanap ng ibang lugar na mas maliwanag at mas matao kaysa harapin muli ang nakakatakot na presensya na iyon. Ang kanyang masipag na pagtatrabaho ay nabahiran ng takot. At ang bawat biyahe ay naging isang hamon. Hindi na siya makatulog ng mahimbing at ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng pagod, pilit na lumalaban sa mga anino ng gabi. Ang tulugan ng mga tsuper ay hindi na isang lugar ng pahinga para sa kanya, kundi isang portal sa hindi niya maiintindihan. Isang alaala ng isang nilalang na tila naghahanap ng kapayapaan, ngunit nagdadala ng takot. Mula sa nakakapangilabot na katahimikan ng tulugan ng mga tsuper, ang mundo ng mga di nakikitay ay lumalagos din sa gitnang biyahe terminal, isang abalang sentro ng transportasyon kung saan ang paggalaw ng mga tao at sasakyan ay walang humpay. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, si Celso Manalo, isang 25 taong gulang na tagalinis ng jeepney, ay gumaganap sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Payat siya, hindi gaanong napapansin, ngunit may mataas na antas ng empatiya. Maaga pa lamang ay naruroon na siya
Nagpupunas ng mga upuan, naglilinis ng mga bintana at nagwawalis ng alikabok sa mga jeepney na naghihintay ng biyahe. Ang kanyang trabaho ay monotonos, ngunit mahalaga, at ginagawa nito ng may masinop na pag-iisip. Sinisigurong malinis at komportable ang sasakyan para sa mga pasahero. Isang umaga, habang naglilinis siya ng isang lumang jeepney na pagmamay-ari ni Mang Benito Torres, isang matanda at kilalang driver sa kanilang ruta, napansin ni Celso ang isang kakaibang presensya. Mang Benito o Ben ay kilala sa kanyang mabait na puso at mahabang serbisyo sa komunidad. Ilang araw na rin siyang hindi nakikita ni Celso at nagtataka siya kung bakit. Ang jeepney ni Mang Benito ay naroroon, ngunit si Mang Benito ay wala. Sa paglipas ng araw, unti-unting lumabo ang pag-asa ni Celso na makikita niya si Mang Benito. Habang pinupunasan ni Celso ang manibela, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin sa kabila ng nakabukas na bintana. Ang jeepney ay tila mas mabigat at naramdaman niya ang pagdami ng alikabok sa hangin. Pagtingin niya sa salamin sa gilid ng driver, nakita niya si Mang Benito na nakaupo sa kanyang upuan. Nakangiti, tila naghihintay na magmaneho. Ang kanyang anyo ay malabo, halos transparent, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit ang kanyang ngiti ay pamilyar. Hindi siya gumagalaw, hindi humihinga, ngunit naroroon ang kanyang presensya. Mang Ben! Bulong ni Celso, nanginginig ang kanyang boses. Lumapit siya, dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay lumagos sa anyo ni Mang Benito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay isang kaluluwa. Isang ligaw na kaluluwa. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay natakot, ngunit ang isa pang bahagi ay nakaramdam ng matinding galungkitan para sa matanda. "Anong ginagawa mo rito, Mang Ben?" tanong ni Celso, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. "Hindi mo ba alam? Wala ka na!" Ang kaluluwa ni Mang Benito ay nanatiling tahimik. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Tila hindi niya narinig ang tanong ni Celso. Para siyang isang tip na paulit-ulit na pinagtutugtugan. Hindi alam na tapos na ang kanyang kwento. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas, tila naghihintay ng pasahero. Naramdaman ni Celso ang sakit sa kanyang dibdib, isang matinding kalungkutan. Mula noon, naging regular na ang paglitaw ni Mang Benito sa jeepney. Tuwing umaga, bago pa man magsimula ang mga driver sa kanilang ruta, nakikita ni Celso si Mang Benito na nakaupo sa driver's seat, handa na, tila para sa isa pang araw ng pamamasada. Minsan, sinusubukan ni Celso na kausapin siya. Pilit na ipinaalam na siya ay pumanaw na, ngunit walang tugon. Taning ang malabong anyo at ang nakagawiang ngiti. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Celso ang panhihinayang. Naramdaman niya ang matinding pagnanais ni Mang Benito na magpatuloy sa kanyang nakagawiang pamumuhay. Hindi matanggap ang katotohanan ng kanyang pagpanaw. Naging mas tahimik si Celso sa trabaho. Ang iba pang mga driver at tagalinis ay napansin ng kanyang pagiging balisa, ngunit inakala lamang nilang napapagod siya. Walang sino man ang nakakita kay Mang Benito maliban sa kanya. Ang pagiging sensitibo ni Celso ay naging isang pasanin. Ang jeepney ni Mang Benito ay nanatili sa terminal, hindi na ginagamit. Ngunit sa mata ni Celso,
Ito ay patuloy na binibisita ng kaluluwa ng driver. Ang bawat paglinis niya sa jeepney ay nagiging isang pakikipag-ugnayan sa kabilang buhay. Isang gabi, habang tinatapos ni Celso ang kanyang trabaho, bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasya siyang magpahinga sandali sa loob ng jeepney ni Mang Benito bago umuwi. Ang ulan ay lumilikha ng isang nakakaantok na tunog sa bubong ng jeepney. Napansin ni Celso na mas malinaw ang anyo ni Mang Benito kaysa dati. Hindi na siya malabo, ngayon ay tila mas solido na siya, bagaman translucent pa rin. Naramdaman ni Celso ang matinding presensya. Mang Ben, kailangan mo nang magpahinga, bulong ni Celso. Hayaan mo na ang jeepney, wala ka na. Hindi mo na kailangang magmaneho. May nagmamahal sa iyo, naghihintay sila. Sa mga salitang iyon, tila nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa mukha ni Mang Benito. Ang kanyang ngiti ay tila nawala ng bahagya at ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng bahagyang kislak tulad ng pag-unawa. Naramdaman ni Celso ang isang matinding lamig na bumalot sa jeepney. Mas matindi pa sa lamig ng gabi. Ngunit sa pagkakataon iyon, hindi siya natakot. Naramdaman niya ang kapayapaan na sumabay sa lamig. Biglang, ang anyo ni Mang Benito ay naglaho, tila bula sa hangin. Ngunit sa paglaho niya, naramdaman ni Celso ang isang matamis na amoy ng jasmine na mabilis ding nawala. Hindi na siya muling nakita ni Celso sa jeepney. Sa wakas, nakahanap ng kapayapaan si Mang Benito. Ang karanasan ay nagpabago kay Celso. Mas naging sensitibo siya sa kanyang paligid, ngunit hindi na may takot. Naging mas maunawain siya sa mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ang kanyang trabaho sa gitnang biyaheng terminal ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Isang paalala na sa bawat paggalaw ng mga buhay, may mga anino rin ng nakaraan na patuloy na naglalakbay, naghahanap ng kanilang huling patutunguhan. Sa madilim na kalye ng limot, isang kalsada na kilala sa kakaibang pangyayari. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang lihim. Walang gaanong ilaw sa lugar na ito at ang mga lumang poste ng ilaw ay nagbibigay lamang ng malabong kislap na tila hindi na sapat upang tabanagan ang dilim. Ang mga tunog ng gabi, ang huning ng kuliglig, ang malalayong busina ng sasakyan at ang bulong ng hangin sa mga dahon ng puno ay bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong simponiya. Dito, gabi-gabi ay dumadaan si Miguel Fernandez, isang daikhamsyan taong gulang na estudyante na payat at may maputlang kutis. Masipag siya sa pag-aaral. Ngunit ang kanyang ruta pauli ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabahala. Ito ang kanyang taning daanang pauwi mula sa kanyang trabaho part-time. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel, hawak ang kanyang mga libro sa ilalim ng braso. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Ang lamig ay hindi galing sa hangin. Ito ay tila nanggagaling sa kanyang mga buto.
Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagmamadali siya sa paglalakad, pilit na iniisip ang kanyang bahay, ang init ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang isang presensya na sumusunod sa kanya. Ayaw niyang lumingon. Alam niya na mas masama ang kanyang makikita kaysa sa kanyang iniisip. Biglang, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Kasabay nito, narinig niya ang isang mahinang tunog, tila pag-uunol o paghihingal na nagmumula sa likuran niya. Napilitan si Miguel na lumingon. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, nakita niya ang isang figura na nakatayo, halos walang anino. Ito ay matangkad, payat at may kakaibang paggalaw, tila hindi tao. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang mukha nito. Ito ay nakabaliktad. Ang noo nito ay nasa ibaba at ang baba nito ay nasa itaas. Ang mga mata nito ay nakatingin sa lupa, habang ang bibig ay nakaturo sa langit. Ang kanyang balat ay tila puti, halos translucent, at ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay, sumasayaw sa ihip ng hangin. Napasigaw si Miguel. Ang kanyang boses ay tila napipi sa takot. Tumakbo siya. Hindi alintana ang mga liblib na bahagi ng kalsada. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila handa nang sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sumusunod pa rin ang nilalang, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa marating niya ang maliwanag na bahagi ng kanilang subdivision. Pumasok siya sa kanilang bahay, humihingal at napasandal sa pintuan. "Miguel, anong nangyari sa iyo?" Tanong ng kanyang ina na nag-aalala sa kanyang pagdating. Hindi makasagot si Miguel. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa mga sumunod na araw, hindi siya makatulog ng maayos. Ang imahe ng nilalang na may nakabaliktad na muka ay bumabalik sa kanyang isip sa bawat pagkagataon. Naging takot siya sa dilim. Hindi na siya makadaan sa kalye ng limot. Napilitan siyang maghanap ng ibang ruta pa uwi, kahit na mas mahaba ito. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala sa kanya. Sinubukan nilang alamin kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya kayang ikwento ang kanyang nakita. Sa gabi, hindi niya kayang matulog ng walang ilaw. Ang bawat anino sa kanyang silid ay nagpapaalala sa kanya ng nilalang na iyon. Ang kanyang masikap na pag-aaral ay naapektuhan. Hindi siya makapag-concentrate at madalas ay tula lamang siya. Ang kanyang karanasan ay nagdulot ng malalim na trauma sa kanya. Isang takot na lumalabas sa bawat dilim, sa bawat liblib na lugar. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang ruta, nanatili ang takot sa kanyang puso. Isang paalala na mayroong higit pa sa dilim kaysa sa kanyang nakikita, at na ang kalye ng limot ay hindi lamang isang kalsada, kundi isang pintuan sa bangungot. Sa gitna ng siksikan at alikabok ng mga langsangan, ang grupo ng mga driver ng motorsiklo na may sidecar ay bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Pinangunahan ni Nestor Biray, isang 37 taong gulang na driver na may matigas na mukha at matatag na pangangatawan. Ang kanyang grupo ay kilala sa kanilang pagiging maaasahan. Practical si Nestor at bihirang makaranas ng takot. Ngunit isang gabi, ang lahat ay magbabago. Ang araw ay mainit at ang mga driver ay pagod na.
Nagkumpulan sila sa isang karaniwa tambayan sa gilid ng kalsada, nagpapahinga at nagpapalitan ng kwento. Habang nagkakape, lumapit sa kanila ang isang kakaibang pasahero. Hindi siya matanda, hindi rin bata, ngulit ang kanyang mukha ay walang emosyon at ang kanyang mga mata ay malalim at tila walang buhay. Ang kanyang pananamit ay luma at ang amoy niya ay kakaiba, tila amoy ng lumong lupa at bahagyang amoy ng sulfur. "Pwede niyo ba akong ihatid sa kabilong bayan?" Tanong ng pasahero. Ang kanyang boses ay malalim at tila nangmumula sa kaibutiran ng lupa. Nagkaatinginan ng mga driver. Kakaibang pasahero, ngunit sanay na sila sa iba't ibang uri ng tao. Si Nestor na siyang pinuno ang unang sumagot. Sige ginano, magkano po ang pamasahe?" Hindi sumagot ang pasahero. Tinignan lamang niya si Nestor, ang kanyang mga mata ay walang kurukurap. "Huwag kang mag-alala sa pamasahe, marami akong ibabayad." Dahil gabi na at kailangan nilang kumita, pumayag si Nestor. Sumakay ang pasahero sa sidecar ng motosiklo ni Nestor. Sa sandaling umupo ang pasahero, naramdaman ni Nestor ang matinding lamig at isang kakaibang bigat sa kanyang motorsiklo. Ang mga kasamahan niyang driver ay nagkatinginan din, tila nakaramdam ng kakaiba. Habang papalayo si Nestor, napansin nila na ang mga tunog ng makina ng motorsiklo ay tila nagiging mas mahina at ang motorsiklo ay tila nahihirapan sa pagtakbo. Sa gitna ng biyahe, biglang nagsimulang makaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka si Nestor. Pinilit niyang mag-concentrate sa kalsada, ngunit ang kanyang paningin ay lumalabo at ang kanyang tiyan ay tila umiikot. Napilitan siyang huminto sa gilid ng kalsada at agad na sumuka. Ang kanyang mga kasamahan na sumusunod sa kanya ay sabay-sabay ding nakaramdam ng parehong pakiramdam. Sunod-sunod silang sumuka, ang kanilang tiyan ay umiikot at ang kanilang mga ulo ay umiikot. Isang matinding kaguluhan ang bumalot sa kanila. "Anong nangyayari?" tanong ng isa sa mga driver. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang pasahero, bulong ni Nestor, pilit na iniaangat ang kanyang ulo. Tumingin sila sa sidecar, ngunit wala na ang pasahero. Naglaho na siya, tila bula sa hangin. Ngunit ang amoy ng sulfur at lupa ay nanatili sa paligid, kasama ang matinding lamig. Ang lahat ng driver ay nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa takot. Naramdaman nila ang matinding bigat ng karanasan. Ang isang pasahero na tila hindi tao. Ang kanilang mga tiyan ay patuloy na umiikot at ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Sa loob ng ilang araw, ang bawat isa sa kanila ay nagkasakit. Nilagnat sila, sumumuka at ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Ang kanilang mga pamilya ay nagala. Ang mga albularyo ay nilapitan at ang lahat ay nagsasabi ng iisang bagay. May nakasalubong silang nilalang na hindi taga-mundong ito. Ang kanilang karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanila. Ang mga dating praktikal na driver ay naging mas maingat, mas mapagmasid sa kanilang paligid. Ang kanilang ruta ay hindi na ordinaryo. Sa bawat gabi, sa bawat pasahero ay mayroong pagdududa. Isang paalala na hindi lahat ng nakasakay sa kanilang motorsiklo ay tao. Mula sa kaguluhan ng mga driver ng motorsiklo,
Ang mga misteryo ay lumalagos din sa loob ng di-aircon na sasaklan, kung saan ang komportableng biyahe ay maaaring maging daan sa isang hindi inaasahang pagtuklas. Si Gabriel Lim, isang 26 na taong gulang na pasahero, malinis at maayos, ay tipikal na pasahero na sanay sa matagal na biyahe. Mapagmasid siya at kalmado sa halos lahat ng sitwasyon, hanggang sa humarap sa di pangkaraniwan. Isang gabi, habang naglalakbay pauwi mula sa trabaho, nakaupo si Gabriel sa kanyang upuan, abala sa pagtingin sa labas ng bintana. Ang bus ay halos puno at ang aircon ay lumilika ng isang nakakaantok na tunog. Sa kanyang tabi ay nakaupong isang matandang ginang. Siya ay payat, may mahabang buhok na puti at nakasuot ng luma at maruming kasuotan. Hindi siya nagsasalita at tila nakatulog lamang. Sa simula, hindi pinansin ni Gabriel ang matanda. Maraming iba't ibang uri ng tao ang nakasakay sa bus at hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga kakaibang pasahero. Ngulit napansin niya ang kakaibang amoy na nanggagaling sa matanda, isang amoy na tila amoy ng pinatuyong bulaklak at bahagyang amoy ng amag. Kakaiba ito. Ang driver ng bus, si Mang Tonyo, ay sanay na sa mahabang biyahe. Mapagmasid din siya at matalas ang kanyang paningin. Habang nagmamaneho, paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa rearview mirror, tinitingnan ang kanyang mga pasahero. Napansin niya ang matandang ginang sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mata ay matalas. Nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ni Gabriel, ang mga sinyales na hindi pangkaraniwan. Nakita niya na ang matanda ay walang anino. Sa bawat pagliwanag ng ilaw sa loob ng bus, ang ibang pasahero ay may anino, ngunit ang matandang ginang ay wala. Para siyang lumulutang sa kanyang upuan. Bukod pa rito, napansin din ni Mang Tonyo na ang matanda ay hindi humihinga. Walang galaw ang kanyang dibdib at walang tunog na lumalabas sa kanyang ilong. Ngunit nanatili siyang nakaupo, tila buhay. Naramdaman ni Mang Tonyo ang pangamba. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, pilit na pinipigilan ang kanyang kaba. Ngunit alam niya na ang matandang ginang ay hindi pangkaraniwang tao. Hindi siya pwedeng magsalita dahil baka magdulot ito ng gulo sa mga pasahero. Ngunit kailangan niyang bigyan ng babala si Gabriel. Sa bawat pagliko ng bus, naramdaman ni Mang Tonyo ang matinding lamig na nagmumula sa likuran. Isang lamig na tila tumatagos sa kanyang buto. Sa isang pagkakataon, nang huminto ang bus sa isang stoplight, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Tonyo na kausapin si Gabriel. Sinulyapan niya si Gabriel sa rearview mirror at sinubukan makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kinindatan niya si Gabriel at dahan-dahang itinuro ang matandang ginao sa kanyang tabi gamit ang kanyang ulo nang hindi nagpapahalata. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata'y nagpapakita ng babala. Napangsin ni Gabriel ang kakaibang kilos ni Mang Tonyo. Sumulyap siya sa matandang ginang at pagkatapos ay sa driver. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Mang Tonyo. Sa isang iglap, napansin din ni Gabriel ang kawalan ng anino ng matanda. Nagsimulang lumamig ang kanyang paligid. Napansin niya na ang matanda ay walang paggalaw sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, tila natutulog.
Ngunit ang kanyang balat ay may kakaibang pagkinang at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, tila may sasabihin. Agad na naintindihan ni Gabriel ang senyales. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang leeg. Hindi siya natakot, ngunit nagulat. Kalmado niyang linabas ang kanyang telepono at nagkunwari na may kausap. "Nandito na ako, malapit na," sabi niya sa kanyang sarili, pilit na nagpapanggap. Sa totoo lang, gusto na niyang bumaba sa bus. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, bumaba agad si Gabriel, pilit na nagiging kalmado. Hindi siya lumingon. Alam niya na baka makita niya ang hindi niya gustong makita. Ang matandang ginang ay nanatili sa upuan, walang galaw. Ang karanasan ay nag-iwan ng isang kakaibang pag-iisip kay Gabriel. Mula noon, sa bawat biyahe niya, palagi siyang mapagmasid sa kanyang paligid. Hindi na para sa kanyang seguridad, kundi para sa mga senyales ng mga nilalang na nagkukubli sa karaniwan. Ang De Ercon na sasakyan na dati isang lugar ng komportable ay naging isang silid na puno ng misteryo. Isang paalala na sa bawat biyahe, hindi lahat ng iyong kasama ay tao. At sa wakas, sa isang biyahe pauwi na puno ng pag-asa, ngunit dinadala ang bigat ng nakaraan. Si Rosario Mercado, isang 24 na taong gulang na dalaga, payat at may matapang na titig, ay bumalik sa kanyang pinagmulan. Matagal na siyang tumakas sa kanyang pamilya, nagtatago sa kanyang mga problema at naghahanap ng kalayaan na akala niya ay nasa malayo. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang pagtakas ay hindi solusyon. Nakasuot siya ng lumang ngunit malinis na kasuotan at ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit may determinasyon. Ang kanyang biyahe ay papunta sa lalawigan ng Silangang Sibuyas, kung saan siya ay pinanganak at lumaki. Nakaupo siya sa isang bus, ang bus na may numero 707 na may De Ercon, at tinitignan ang tanawin sa labas. Ang mga puno ay dumadaan ng mabilis at ang mga bundok ay tila nagiging mas malapit. Ngunit sa kanyang isip, hindi ang tanawin ang kanyang nakikita, kundi ang isang malinaw na premonisyon, isang nakaraang aksidente na naganap sa eksaktong bus na ito, ang bus 707. Nagsimulang magkaroon si Rosario ng mga flashes ng mga pangyayari, mga larawan na tila hindi sa kanya, at nararamdaman niya ang bawat emosyon na kaakibat nito. Nakita niya ang mga pasahero na sumisigaw, ang bus na nawalan ng kontrol at ang malakas na pagbangka. Narinig niya ang tunog ng nagkawasak na metal, ang tunog ng pagkabali ng buto at ang mga hiyawan ng mga biktima. Ang amoy ng dugo at usok ay tila naroroon sa kanyang ilong, sa kabila ng malinis na hangin sa loob ng bus. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito ay hindi isang simpleng panaginip. Ito ay isang premonisyon, isang babala. Nakita niya ang mga mukha ng mga biktima. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Nakita niya ang isang matandang babae na nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa bus 707, ang bus na kanyang sinasakyan. Ito ay hindi ang kanyang aksidente, kundi ang isang nakaraan, isang pangyayaring naganap na. Ngunit bakit niya ito nakikita? Naramdaman niya ang matinding lamig sa kanyang katawan,
Isang lamig na tila nagmula sa mundo ng mga namatay. Nagulat siya. Ang premonisyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, mas malinaw sa bawat pagkakataon. Nagsimula siyang mag-isip. Bakit sa kanya ito ay pinapakita? Bakit na yun? Naisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang na kanyang iniwan. Ang kanyang pagtakas ay dulot ng kanyang pagiging mapanghimagsik, ng kanyang paghahanap ng kalayaan. Ngunit ang premonisyon na ito ay tila nagtutulak sa kanyang upang harapin ang kanyang mga problema, upang bumalik sa kanyang pinagmulan at magbago ng buhay. Ito ay isang senyales. Hindi ko ito pwedeng baliw-alain. Bulong ni Rosario sa kanyang sarili. Ang bawat eksena ng aksidente ay nagiging mas malinaw at ang bawat boses ng mga biktima ay tila bumubulong sa kanyang taina. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding realisasyon. Ang kanyang pagtakas ay isang malaking pagkakamali. Ang kanyang pamilya ang kanyang kanlungan, hindi ang kanyang kulungan. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, bumaba si Rosario sa bus. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit mayroong bagong determinasyon. Naglakab siya ng direkta sa kanyang bahay na matagal na niyang hindi nabibisita. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang nang may luha sa kanilang mga mata. Niyakap niya sila ng mahigpit. "Patawad po," bulong niya. "Babaguhin ko na pong ang aking buhay." Ang premonisyon ay nagpabago sa kanya. Naging mas matatag siya, mas mapagpasalamat at mas maunawain sa mga hirap ng buhay. Naging mas mapag-aruga siya sa kanyang pamilya. Hindi na siya tumakas sa kanyang mga problema. Sa halip, hinarap niya ang mga ito ng buong tapang. Ang bus na may numero 707 ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay naging simbolo ng kanyang pagbabago. Isang paalala na ang mga nakaraan ay maaaring maging gabay sa kinabukasan at na ang pagtakas ay hindi kailanman ang solusyon. Ang mga kwentong ito ay paalala na ang ating mundo ay puno ng mga misteryo. Kaya mag-ingat sa bawat hakbang at biyahe dahil hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng kasama ay tao. Kung naging bahagi kayo ng aming paglalakbay sa mga salaysay na ito, isang malaking pasasalamat. Maging iwan ng like at huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento na magbibigay sa inyo ng paniningilabot at pag-iisip